ng patayan, nakasusugid yan, nandiyan na tayo. Yung second coming ngayon, pag third coming, ibig sabihin, first coming, sino dumating dito? Kung sa first coming po, Ama, ang alam kong sa first coming na dumating, yung mga katulad nila, Moses Ama, gano'n, yung mga Diyos Ama, yung Moses, si Abraham, gano'n, yung mga first coming po yung pan. Sa una-una, at ginawa ng Diyos, first coming sa mundo, sino? Yung Diyos Ama, umayaan po, Ama. Tatan sa kanya si iba po, Ama. Yun ang first coming. Ang second coming, sino? Jesus Christ po, Ama. Second coming. Hindi pa siya dumating at mayroon na second coming na naman at darating. Sila Moses po, Ama, sa Abraham. Ang tanong ko sa inyo, yung panahon ni Noah, mana yun, ano? Yung nagpapalitan ng mga pinili na yung dapat pinili. Ha? Oo, unang kami yun, no? Yung si Noah. Halos dinunaw na lahat, nilinisan din bumagyo na lahat. Ano ang sasama ay lumupok. Katapos, pangalawa, at dumating si Moses. Tama, hindi? Wala pang si Jesus Christ doon. Paano mo yung first coming, second coming? Paano mo masasabi ay second coming at darating? Bakit? Ha? First coming, yung nangyari, coming sa mundo, hindi coming ang pangalawang balik niya. Yung coming nangyayari sa taong mundo. Ano kasi sa mundo natin? Ha? Totoo yun. Ang second coming sabi sa Iso, kasi pangalawang buhay magbabawa siya. Yung coming sa mundo, marami. Marami, bago siya dumating, at dumating na si ginawa si Adam at Eva. Katapos si Noah. Katulad si Moses. Ano? Also sinabi niya sa second coming, ang second coming, ang pagbabalik ng Diyos. Tama, hindi? Ha? Yun ang second coming. Yung nangyayari dito sa mundo natin, ang una, ginawa tayo ng Diyos dahil siya ang buo ng mundo. Ngayon, pagdating ni Moses naman, si Noah, ipunin mo ang lahat, ang mga tao ay gusto, ay tumulong. Buong pamilya kayo. Gumawa kayo ng barko sa taas ng bundok na barangay. Alam mo sinasabi sa kanya, sila ulo siya. Puso mahirap ang usga. No. Gumawa. Katapos, mabuti pa nga yung hayop, sabi niya, ay sumunod. Oh. Dahil mahirap ang usga. Hindi mo alam ang mangyayari sa iyo pagbalik. Pagdating ng tubig, ngayon, kinos niya na yung pintuan, ano ngayon ang nangyari ng mga tao? Nalunod. Nalulog na. Ngayon, tapos na yung kasaysayan yun. Pangalawa ng kasaysayan si Moses. Binigyan natin yung nangyari ng si Moses. Oh. Yun ang sabi ng Moses sa isang hari din, ang Diyos mo hindi mo nakikita. Ang sinulat mo dyan sa bato, ikaw yan. Yung umakit sa Portuguese 49. Ngayon, ang sabi ng Diyos, gagawa ko ng paraan para makilala niya ako. Dahil po ito, gumawa siya ng paraan, anak siya ng isang Virgin Mary, isang Inosenteng babae, ay pinili ng Diyos. 16 years old na yun, o 17. Tapos, siya ang pinili ng Diyos. Dahil kung hindi niya pinili yun, gumawa siya, wala siya malalapitan.
Gumawa siya ng paraan dahil ang Diyos maraming paraan at siya ay papasok. Siya kasi yung gumawa sa atin. Ang hininga natin sa Kanya yan. Also, doon na napagpat sa atin at ang Diyos ay nang bumaba dito sa lupa. Dahil makikita mo siya, bata siya, ay nakikita mo ang larawan niya. Tama, hindi? Yung pagpalulaki niya, nasaan siya ngayon? Yan ang nakatago. Yung balulaki niya. Pinakita na naman siya, yung ipapako na siya sa krus. Sigurado ba kayo? Ay siya ay pinako ba? Ang Diyos ay kailanman hindi nagpapako. Uwangis niya lang yun. Gumawa ng paraan. Meron isang mga gusto hingi ng tawad. At Panginoon, kung ano man ay gagampanan mo. Gampanan ko na. Iligtas mo. Nakatago yun. Siya lang ang Diyos ang nakatago. Kung tutusin, ang pinagdukita mo dyan, ang tupa, may pako siya sa cross, may butas sa kamay. Hindi ba sabi niya, ang Diyos Ama ay sa taas. Ang mata ay siya nakakatingin. Dahil siya pa rin yan. Pag sabi niya, Diyos Anak, Diyos Espiritu, tignan mo yung kamay niya. May pako, wala. Siya ay siya. Siya pa rin. Ako ay ako pa rin. Ibig sabihin, ang Diyos natin, kung ang tunay, hindi siya nagpapako. Gampanan nyo ang gawin nyo kabutihan. Ang kabutihan ay akin, mga anak. Ang ligtas sa akin ang daan, gumawa tayo ng paraan ng iyong kabutihan. Pag-ibig, pagmamahal. Walang nakakaalam sa akin kung hindi ako lamang. May umarap sa inyo dahil malayo kayo sa akin. Iba ang lugar pinanggalingan ko. Ang hiling lang ng Ama ang pagbabago ng lahat. Huwag natin yan pag-uusapan yung pangako, hindi. Pinako siya, ay hindi. Ay siya ay buhay. Talagang ay buhay siya. Ang kailangan natin, pagbabago mo. Ang pagbabago mo, ang Diyos ayon sa'yo. Yan lang naman ang hinihingi ng Diyos. Binigyan tayo ng katawan para ay laya dito sa lupa. Kaya kayo, ang katawan niyan ay isang banal. Dahil gusto ng Ama ay kayo ay malusog, masaya, huwag malungkot. Dahil pag-ibig kasi ang hanad ng Diyos. Huwag kayo magproblema, sabi ng Ama. Kasi natural lang yan. Habang nabubuhay kayo, may problema. Dahil kumikilos kayo, kailangan din mayroon parte ng problema sa sarili mo. Kahit ang patay may problema. At normal lang kung mayroon ng problema. Sa pagkikilos, sabi niya, ang hirap. Nahirap kami. Bakit naging ganito? Dahil kulang. Ikaw ang may kulang doon. Binigay ng lahat sa iyo. Ibig sabihin, hanggang iabot na sa iyo, kailangan kumilos ka. Pilusin mo ang iyong katawan dahil ang katawan yan. Alagaan mo dahil akin yan. Yan ang isang banal. Banal ang katawan natin. Ang sabi ng Ama, nag-ano ka sa akin? Humihiling kayo sa akin. Pagdating niyo sa bahay, nagmumura kayo. Yan ba? Ano ba sa tingin ninyo? Tama ba yun? Ay hindi. Ang sabi ng Ama, kung kayo naglilingkod sa akin, bakit di nyo lubos-lubusan na? Lubusan mo na yung paglingkod mo sa akin, pagmamahal mo sa akin, gampanan mo ang pagmamahal mo sa akin. Dahil ang
Ang akin, mahal ko kayo. Mahalin mo rin ang pamilya mo. Mahalin mo yung kaibigan mo. Mahalin mo yung pamilya mo. Useless. Kung ikaw ay isang naglilingkod sa kanya, tapos pagdating ng oras, paglabas mo, meron ka, dinadamdam, kinikimkim, sama ng loob sa isang tao yun. Anak, nasaan ka? Bakit ka pa lumapit sa akin kung hindi kami buburahin ng lahat ng puot galit sa puso mo? Akala ko nandiyan ako sa iyo. Marami sa atin yan. Kailan ang pagbabago? Yan lang hindi naman pagbabago dahil ang lahat yan hindi natin madala sa langit. Hindi natin madala sa langit. Ang mundo natin, pagsamantala lang tayo dito sa lupa. Habang may katawan tayo, magkataapak tayo sa lupa. Kung binawi ng ating katawan, isa lang magbabawi sa atin, ang Lord. Kung ano nangyari sa iyo, si Lord na yun, dahil karapat-dapat ka na bawiin. Ngayon, ang sabi ni Lord, magbago na ka na. Babawiin ko na ang katawan. Pagdating ng liwanag, babawiin ko na kahit sino sa inyo kung hindi kayo magbago. Dahil ang gusto ko ay kapayapaan. Ang gusto ko pagmahalan. Ang gusto ko magbigayan. Dahil ang katawan niya isang banal. Wala kayo karapatan at pumatay. Dahil hindi kayo Diyos. Aanihin niyo pang oras na. Oras na kung ikaw ay yun ang hangganan mo at kukunin ka ng Lord. Babayaran mo lahat yun. Kawawa ka. Di mo alam kung saan ka patungo. Dahil isa rin yung magliligtas sa inyo. Kung gumawa kayo ng kabutihan, wala nang iba. Si Jesus lang, si Lord, si Allah ang magliligtas sa inyo. Basta gumawa kayo ng kabutihan. Dahil iligtas nyo ang inyong espiritu, ang katawan niyan, mawawala yan. Habang matibay pa yan, nandito ka pala kailan. Kahit matibay yan, kung gawain mo hindi maganda, may hangganan ka. Hindi lahat ang panahon ay nasa iyo. Hindi yung hindi panahon at oras at nasa iyo. Mayroon din oras din para sa kanila. Dahil ang lahat ng bagay, ang kabutihan, may walang hangganan. Ang kabutihan ay walang hangganan. Ang kasamaan, magsamantala lang yan. O, pagdating ng oras yan, mabuti makakatulog pa sila. Ngayon, kung siyang Diyos na magsalita sa kanila, ang sabi sa kanila, yun ang ginamit sa akin ng Ama. Kung posible to believe. Dahil kung ikaw ay talagang tapat sa Kanya, maglilingkod ka sa Kanya, magpapakita siya, ay siya ay buhay. Tatanungin sa iyo, anak, hindi ka nakarapat-dapat sa katawan niyan. Pinahilang ko sa iyo, hindi nakarapat-dapat. Dahil iba na ang iyong gawain dito sa lupa. Nakapirwisyo ka na. Binigay ko lang kita ng katalinuhan mo, binigay na kita ng kalakasan ng katawan mo, at kalusugan mo. At tapos, wala kang pagbabago. Ngayon, ikaw ang espiritu ay walang pagbabago. Ang katawan niyan, sayang yan. Aalis ang espiritu mo, palitan ng bago. Yung masamang espiritu, alisin yan, palitan ng bago. Walang patayan ito dahil ang gusto ng Ama, kapayapaan. Walang masasaktan. Kahit anak mo, pamilya mo, kaibigan mo, walang nakakalam kung ikaw pa yan talaga. Ang katawan niya, ikaw. Yung espiritu niya ay iba na. Kung gusto mo tayo siya sa iban, di ba? Nagbabago. Ano? Dahil ang espiritu natin ay sabi ng Ama. Kasi ang gawain ng masama, nasa ilalim. Kasi tukso nasa ilalim. Kailangan natin pagbabago. Baguhin. Habang nandito tayo sa mundo natin babaw, lagi natin tandaan, ay unahin natin ang Diyos. Hanggang sa pagkain, unahin natin siya. Ang lahat, siyang nauna. Dahil sa Kanya lahat, utang natin sa Kanya ang buhay natin. Amen? Amen. Ang lahat man, anong bagay dito,
sa lupa, sa kanyang lahat yan. Dahil ang Diyos ang pag-ibig. Tandaan ninyo, ang Diyos kahit kailanman hindi nagpaparusa yan. Ikaw lang gumagawa ng parusaan mo. Hindi nagagawa ng masama yan. Ikaw lang gumagawa ng kasamaan. Dahil gusto mo pa mas mahigit ka sa Kanya. Dahil nuno natin ay nawala. Dahil darating din tayo, mawawala din tayo sa lupa. Lahat ang pangyarihan mo dito, kayamanan mo sa lupa, alikabok lang yan. Dahil hindi mo na madala sa Kanya. Dahil kung may katawan ka, magamit mo yung kayamanan mo. Kung wala kang katawan, wala na rin. Tapos na ang lahat ang pinaghirapan mo. Kahit anong yaman mo, dahil pagdating ng oras at kukunin ka na, pati damit mo, pati yung mga laman loob mo sa lupa, baka susunugin ka pa. Rimit. Yan ang sabi ng Mama sa akin. Ingatan niyo ang binigay ko, buhay sa inyo. Ang buhay, mahalaga. Baguhin niyo na bawat inyong kaisipan na hindi maganda. Pasok niyo na ng maganda habang may panahon pa. Habang may panahon pa. Paiksi na tayo. Mabuti sa atin dito ay walang gera. Tignan niyo sa ibang bansa, marami na nagugutom. Libo-libo lang namamatay. Oh. May nagawa pa sila. Oh. Mabuti sa atin dito, kumakain tayo at kung saan gusto mo kumain. Sila doon. Hindi nila na alam ang gagawin nila. Para nagsisiyan ng bawat isa. Dahil sa isang hindi marunong magkumbaba parehas. Inira nila ang tao nila. Dahil ang lahat yan, pagsamantala lang lahat yan. Marami na damay ng innocent. Laging yun natin daan. Tayo ang mga Pilipino dahil pinili ng Diyos at kailangan makita natin tunay na ito. Marunong tumawag sa Kanya at marunong tayo magmahal sa kapwa natin. Una-una, mahalin mong sarili mo. Pangalawa, ang pamilya mo. Ang tatlo ay Kapwa. pati kaaway mo. Mahalin mo. Ang lahat yan, pagbabago. Magbago na tayo. Habang may panahon pa. Amen. Yun lang ang aking sasabihin. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon muli po siya. Diyos. Maganda tayo. Hello. Maganda tayo. Mani. Wow. Oh, si Kibuching.